Magandang araw mga kaibigan. Pag-usapan natin ngayon, bigyan natin ng reaction opinion itong article sa Inquirer.net. Tungkol ito sa mainit na bangayan ng Simbahang Katoliko at ang Administrasyong Marcos Jr., specifically ang PAGCOR. Tungkol ito sa online gambling. Mainit nga usapin ngayon. Okay, ang title, Church stands firm versus online gambling, insist on total ban. Kagaya ba last year na nagkaroon ng total ban ng Pogo, ang panawagan ng Simbahang Katoliko, Catholic Bishops Conference of the Philippines, i-total ban na rin ang online gambling dahil nakakasira sa kinabukasan ng pamilyang Pilipino. Ito. The Catholic Church has remained firm that a total ban should be imposed on online gambling, despite the government and private sector already taking steps to restrict access to its various platforms. So ayaw ng gobyerno, iko-control lang daw para ang mga magsugal hindi masyadong maka-access, para hindi sila makapagsugal. Cardinal Pablo Berrillo David, President of the Catholic Bishops Conference of the Philippines, said the social ills brought by online gambling far outweigh the supposed billions of revenues it brings into government coffers. David is speaking at the 11th Philippine Conference on New Evangelization in Manila, also revealed that PAGCOR Chair Alejandro Tenco recently sent him a letter defending point by point the issues raised by the CBCP in its July 7 pastoral letter urging the government to outlaw online gambling. So, naunang sumulat ang CBCP requesting na i-outlaw o total ban na. Sumagot ang PAGCOR point by point, ayaw nila. Ito ang dahilan. Ito ang dahilan. Okay. So, anong dahilan? Okay. Tenco maintained that a total ban would make the government lose a lot of money that it can use for its social programs. Tumutulong ko no ay. Yes, tumutulong. Kaya ano bang unahin natin yung pagtulong sa mga may sakit, sa ano, nasisira naman ang moral fibers ng pamilyang Pilipino. So, dito mo makita yung values ng administrasyong ito. Basta makakwarta, okay lang. Bahalang masira ang mga pamilyang Pilipino basta may kwarta ang gobyerno. May kwarta kami. Magastos, kunuhay. Okay, so, sabi ni Bishop David o Cardinal David, that's the reasoning. No matter if it's very addictive, especially for young people. How is that? For a reason. Ito, may sinabi siya. Ito, grabe ang respect ni Cardinal David. So I responded, just legalize shabu. Shab-shab. In that way, the government will still earn. Just legalize all other sources of addiction for Filipinos. Because that's the same logic. He added. Grabe, no? Oh, sugal. Nakaka-addict. Siyab-siyab, pulburon, nakaka-addict. So kung ang rason ng PAGCOR na ayaw nilang i-ban, total ban ang online gambling dahil lang sa income, edi pati siyab-siyab o pulburon, illegalize nyo na rin. Dahil parehas lang ang epekto eh. Gamit ka ng siyab-siyab at saka masisira pa rin ang buhay mo eh. Kasi ako, ulitin ko, naranasan ko na yung na-addict sa sugal. Nakakasira talaga. So, sabi ng Cardinal, do you really believe that you can control digital natives from the way they access any application online? I do not know if that's possible. Yung sinasabi ng PAGCOR nga, i-restrict daw nila, I don't know. I agree with the Cardinal. Pag na-addict ka na,
hahanap ka tala ng paraan, yung access sa internet, hindi mo makontrol. So, palusot lang. Itong sinasabi ng gobyerno ngayon na i-restrict nila, ayaw nilang i-total ban ng online gambling, i-restrict lang para mabawasan ang mga nagsusugal. That's no reason for me. I agree with the Bishop, Cardinal. Hindi lang. Ang gusto lang nila talaga magkapera. Yun lang. I am sorry, sabi niya. But I do not agree that you can regulate something criminal. It's online gambling, it's criminal through and through. So ito pa, para itong modern day slavery. According to PAGCOR, the government earns more than 100 billion from online gambling. It added that the sector also provides jobs for about 32,000 directly and thousands more for its ancillary businesses, including security guards, messenger, and other industries. David, however, likened online gambling to a modern-day slavery and compared it to addiction to social media. How many families have been destroyed by gambling debts? Correct. How many young people spend hours scrolling, seeking validation in likes and shares, losing the capacity to be present and losing even their social skills to build natural friendship? We are all vulnerable to it. Slavery is real, but I have good news for you. If slavery is real, so is the promise of freedom. So, ito, nagkakaroon na tayo ng moral crisis, sabi ni Bishop, Cardinal David. I'm sorry, palagi kong nababanggit na, Bishop. David, who has been sounding the alarm on social maladies brought by online gambling for the past few years, said this is when the Catholic Church comes in as a place of liberation. So, salamat sa pag-iingay sa CBCP. Dapat samahan pa ito ng ibang religious sectors. Yung the more sectors, the better, kasi nga nakakasira sa moral fibers ng ating society ang sugal na ito. Sana magising sa katotohanan ang administrasyon ito na yung perang, yung revenue na nakukolekta, hindi sapat yun nakabayaran sa pagkasira ng pamilyang Pilipino. Okay, salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng maigi sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ngayon ng libreng yero at pako para makapagpatayo ng tribo itong mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Muna ni ang yero abot na gyud kadtong itabang sa mga tao nga nagkinahanglan og tabang kadtong mga daot na ilang balay. So muna ni siya 450 ka yero ang gi-deliver. So muna ni sila ang matagaan og yero. Muna ni sila ang matagaan. Salamat kayo sa mga nakatagrag yun. Matagangan pa. Oo, pick up apa sa din yan sa kagin. Ano na kulang sa lantan. Balik at mag-ibig pa na. Sa lantan ba? Masiguro baka sa lantan mo para mag-ibig. Sana dia tahu mabajitan anay sindia. Yo de basuma ng pasto ko. Salamat amat. Kanang malipayon lang.
Ayaw pangatop sa siya. Pangatop na gilbi kay naslot. Sa ikano na